Okay. Una is DTI. May mga kliyente, ginagawa nila is nagdi-display na sila ng mga name nila sa harap ng tindahan nila, hindi pa sila nag-apply sa DTI. So, dapat kukuha muna tayo, i-register muna natin yung business natin doon sa DTI. Bakit? Halimbawa, naglagay ako ng JRM Bookkeeping Services doon sa pintuan. Gumasto na ako ng malaki. Ngayon, nung pag-apply ko sa DTI, hindi inaprubahan kasi may-ari na pala ng JRM Bookkeeping Services. Sayang yung binayaran ko doon na nilagay ko pa yung logo ko and then hindi pala siya i-allowed ni DTI. That's why una muna tayo sa DTI, i-register yung business natin. Second, pupunta tayo kay Licensing Division para mag-apply tayo ng Mayor's Permit. And then, syempre, may mga requirements yan. Si bookkeeper, maghihingi yan ng mga requirements sa inyo. Next is BIR, Bureau of Internal Revenue. So, alam naman natin ano yung trabaho ni BIR. Sila yung magko-collect ng mga taxes. So, ngayon, yung mga taxes natin, alam naman natin sa edad natin, alam natin kung ano yung ginagawa ng mga taxes. Kung walang taxes, saan sila kumukuha ng pasahod para sa mga pulis, teacher, mga kalsada, mga project ng government, saan sila kukuha? So, wala. So, paano kung walang tax? Okay? So, malaki yung contribution natin sa government. So, that's why may karapatan tayo para makialam. Next is SS PhilHealth Pag-ibig. Bakit? Kasi may empleyado tayo, pag buyag, maaksidente yan siya, possible, hahanapan yan siya ng pamilya niya ng benefits. Next is Department of Labor and Employment. Dito papasok yung nagsasahod ba tayo ng minimum sa employees natin. Okay? So, mamaya, pag may mga question tayo, pwede akong mag-allocate ng time para doon sa mga question natin. As of now, makinig muna kayo sa mga i-discuss ko. And then, pwede nyong i-take note kung ano yung mga question nyo para ma-clarify natin kung ano yung dapat nating gawin. Okay? So, ngayon, ang DTI, 5 years yan ang expiration. So, halimbawa, nag-register kayo ng 2026, 27, 28, 29, 30, 31 pa yan siya mag-expire. So, dapat before siya mag-expire, i-renew na natin kasi pag aabot siya ng 3 months, hindi pa natin siya ma-renew. Halimbawa, nakalimutan ko i-renew yung JRM Bookkeeping Services na DTI ko. Tapos yung isang tao, nag-apply siya ng JRM Bookkeeping Services. Ngayon, ako, hindi ko na siya ma-renew. Kasi may iba nang nagmay-ari nung pangalan. And then next, yung Mayor's Permit natin, annual din ang renewal. Halimbawa, ma'am, kumuha ako ng Mayor's Permit, August 2025 lang siya. January, i-renew ko naman, ibang bayad na naman yun. Yes, kasi mag-e-expire siya December 31. Ma'am, sa January ko na lang siya i-register, ma'am, kasi sayang naman, ilang months na mag-e-expire na siya, gagasto na naman ako ulit. Walang problema yun kung sa amin. Pero what if pag naabutan tayo ng mga inspector sa government? So, hanapan tayo ng mga permits. So, yung City Hall, possible, magbibigay sila ng warning notice pero may mga penalties na. And then, second warning nila, bibigyan pa tayo ng days, another penalty na naman. Pag third, magko-close na po sila. I-close na po nila yung establishment natin. Okay, so, ngayon, itong si Mayor's Permit, yun na nga, mag-expire siya every December 31. And then, next is Sanitary Permit. Pag food establishment tayo, bakery, water refilling, massage, spa, may mga requirements po yan bago i-release ang Sanitary Permit. Halimbawa, sa food, so, kailangan pag mag-hire tayo ng staff natin, dapat kukuha muna sila ng health card sa City Health. Kasi what if, kung yung isang empleyado may HEPA pala siya, may TB pala siya, ngayon,
nag-ubo siya doon sa food. Or alam naman natin na kahit magsalita lang tayo, may food sa harap, makontaminate yun, mahawaan na yung ibang tao. What if na-employed mo na siya? Ngayon, late mo na siya nalaman na may ano pala siya, may sakit. Ngayon, nag-scatter na yung sakit, diba? Na-distribute mo na sa ibang tao. So, ngayon, pagkain ka, mag-hire ka ng staff mo, mandatory mo talaga, require mo talaga, kukuha siya ng health card. Hindi po yan trabaho ni bookkeeper, trabaho po yan ng empleyado bago siya mag-apply sa isang establishment. Next is fire certificate. Mag-conduct pa yan sila ng inspection ang Bureau of Fire kung compliance ba ang isang establishment. Halimbawa, pumunta si Bureau of Fire sa office namin, like sa JRM Bookkeeping Services, pumunta sila, ma'am, wala kayong fire exit. Paano yun? Pag buyag-buyag may sunog, saan dadaan yung staff mo except sa entrance, wala kang exit. So, dapat meron tayong fire exit. Isa pa yung mga, like halimbawa, second floor, ma'am, paano? Nasa taas ka, ma'am, wala kang stairs pababa. Pag may sunog, saan sila dadaan? So, possible dyan naka-complicated yung mga fire certificate natin. Question, ma'am, bakit hanggang ngayon wala pa akong fire certificate na naka-display sa tindahan ko? Noong 2025 pa ako nagka-mayor's permit. Ang answer, kasi yung Bureau of Fire last 2024, kung hindi ko magkamali, may bagong sistema sila na online na ang application ng fire certificate. Ang problema, kumbaga nangangapa pa sila sa sistema, hindi siya successful. So, ang ginawa nila, sinabihan nila kami, ma'am, pagbalik na lang sa 2025, pag mag-renew kami, ibigay namin. Ngayon, nung nag-renew kami nung 2025, pagkuha namin doon, hindi pa siya available. 2026 na naman. So, ngayon, halimbawa, may tanong kayo, ma'am, paano yan? Pag pupunta si Bureau of Fire dito, hanapan kami ng fire certificate. Ano yung sasagot namin? Actually, hindi yan sila magpe-penalty. Huwag kayo magpanik kasi hindi yan sila magpe-penalty. Ang gagawin nyo po, sabihin nyo sa inspector, sir, pwede kunin namin yung number nyo po. Ibigay namin sa bookkeeper para si bookkeeper po ang mag-submit sa inyo kung ano yung status nung fire certificate namin. So, kadalasan ganun lang, hingiin yung number kasi kami, pag sabihin nyo si inspector ganito, kami na yung maghahanap sa kanila sa opisina nila para malaman namin kung compliance ba yung isang establishment para ma-issuehan ng fire certificate. So, mamaya, kung may mga question kayo, take note nyo lang, tapos magbigay ako ng time para sa mga question nyo po. Ma'am, paano? Halimbawa, yung inspector namin, ma'am, kumbaga pinabili kami ng ganito, ng fire extinguisher. Ang gagawin nyo po is, kasi sila man ang nag-utos sa atin na bibili tayo ng fire extinguisher, bibili po kayo doon sa authorized na nagbenta ng fire extinguisher. Si Bureau of Fire ang magsasabi kung saang establishment ang authorized. Kasi baka makabili kayo ng mga pekeng fire extinguisher. So, and then, after nun, pag nakabili na kayo, yung resibo, ipicturean nyo, isend nyo po kay bookkeeper para kami na ang mag-follow up doon. So, ngayon, ang na-discuss ko pa lang is yung mga minimal pa lang regarding DTI and mayor's permit. So, may mga question ba kayo sa clarification sa DTI and mayor's permit before tayo mag-proceed kay BIR? Meron bang may question dyan? So far, wala. Okay? Okay, wala. Proceed na ba tayo sa BIR? Pa-comment na lang kung proceed, kung okay na. Hindi ba yung discussion ko, hindi ba siya yung kumbaga, parang hindi ko man naintindihan si ma'am, parang 'di ba basic lang yung yung discussion ko, pero kahit basic siya, tapos binaliwala natin,
syempre, sayang naman, kahit penalty na 1,000, malaking bagay na yun ang 1,000. Ilang kilong bigas na yun ang mabibili natin. So, alam naman talaga natin, kahit business owner tayo, may mga expenses din tayo. Hindi lahat sa atin lang. May mga expenses din tayo. So, kailangan, kung pwede, compliance tayo. Okay? So, proceed tayo sa BIR. Alam naman natin na mas worse talaga ang BIR. Buti na lang, this week or last week, nag-conduct sila ng friendly tax mapping. Ano ba yung friendly tax mapping? Ibig sabihin, pag naabutan kayo, hindi pa na-register yung tindahan nyo po, iwa-warning lang kayo, sasabihan lang kayo ni BIR kung ano yung gagawin. Halimbawa, hindi kayo naka-issue ng resibo, sabihan kayo ng BIR ano yung gagawin. So, wag magko-close kasi narinig nyo lang na may tax mapping kasi hindi naman sila mag-i-implement ng penalty. Pero, wag kampante kasi ngayong March, kasi ang tawag nito, ginawa nila this April lang. Possible, by March, babalik yan sila, magta-tax mapping ulit. Pag galing na kayo, pag na kayo, na tax mapping na kayo this February, nabalikan kayo, wala pa rin, di pa rin kayo, non-compliance pa rin kayo, may penalty na. So, magkano ba yung penalty? Every documents may kapalit na penalty. Halimbawa, ano ba yung hanapin ni BIR pag mag-tax mapping sila sa establishment natin? Number 1, Certificate of Registration or COR. May number siya na 2303. Magbigay ako ng sample ha, para at least familiar sa inyo. Ito yung Certificate of Registration. Ito yun. Color by pagka blue-green siya. Ito. And then, as for receipt. Ibig sabihin yung as for receipt or notice of to issue receipt. Ito po yun. Naging blurred kasi parang, pero alam ko at least, alam nyo naman siguro. And then, next is updated issuance of registered receipt. Why registered? Kasi bawal po yung bibili tayo ng resibo sa mga office supplies lang. Yung walang authority ni BIR yung resibo. Malaki po ang penalty pag makita nila yun na hindi naka-authorize sa BIR yung resibo nyo po. And then next, paano ba natin malaman na authorized siya? Meron siya ditong authority to print. Hindi yung bumibili lang tayo sa sidewalk like ganito. Alam naman natin na may mga resibo na hindi siya authorized kang BIR. And then next is yung updated dapat yung recording ng books of account. So ang sales, dalawa yung natin, yung books of account. Ang isa, sales journal. Ang isa, purchases journal kung may binenta tayo na products. Pero kung services tayo, wala tayong binenta na products, yung journal natin, cash journal and cash disbursement journal. Yun. So ano ba yung sales journal? Ano ba yung isulat natin doon? Yung sales journal, 'di ba? Alam naman natin na yung isusulat natin doon is yung pumasok na pera sa atin. Ano yung income? Tapos yung isang books, yung purchases journal, kung ano yung nilabas na pera galing sa tindahan. Ganun. So ngayon, balik tayo doon sa Certificate of Registration, 'di ba? So mamaya, tuturuan ko kayo kung paano mag-record sa books of account. Balik tayo doon sa Certificate of Registration. Ma'am, may expiration ba yung COR? Yung Certificate of Registration? Wala siyang expiration. Unless na lang kung nag-change ng ownership, ng location, ng business name, at saka may mga other na i-update. Like halimbawa, dati hindi kayo nag-rent, ngayon nag-rent na. So, may mga idagdag tayo. Dati wala kayong empleyado, ngayon may empleyado na. So, may mga i-update tayo sa COR. So, sabihan nyo po, i-inform nyo po si bookkeeper para i-update namin siya sa
BIR, yung Certificate of Registration. Okay? So, yun. Sa resibo naman, dito sa resibo, ito yung karamihan na kliyente namin, may mga dito kadalasan yung ano namin, yung problema namin kasi may mga kliyente kami nag-order ng resibo dito sa amin, ubos na yung resibo nila. Akala siguro nila may stocks kami dito ng mga resibo na may pangalan ng business nila. Hindi po siya ganoon kasi una-una, pag mag-chat kayo sa amin na o-order kayo ng 20 booklets, ang ginagawa namin is pupunta pa kami kay printing press, magpa-layout. Doon pa lang sa layout, minsan aabutan na kami ng 2 days kasi maraming nagpa-print din sa kanila. And then next, pupunta kami ng BIR, magpa-approve ng authority to print. After doon kay BIR, medyo matagalan din kasi medyo marami ding nakapila, tambak yung papeles. So, alam nyo naman po, kayo naman po yung may mga control sa mga resibo nyo po, is halimbawa kung sa isang araw nakaubos kayo ng 5 pages, so, or 10 pages, so ibig sabihin yung isang booklet, nauubos nyo yan in 5 days lang. Kasi 50 pages lang yung isang booklet. Like ganito. 50 lang siya. So, kung nakaubos kayo ng mga 10 in 1 day, possible, mga 5 days lang to siya. So, dapat mag-order na kayo in 5 days. Ibig sabihin, sa in 1 month, makaubos kayo ng mga 20, mga ganun siguro. So, mag-order na kayo. Dapat 3 months before maubos, mag-order na kayo, ganon. So, maybe, possible, 100 nang i-order. Pwede naman, ma'am, partial lang muna ganito, ma'am. I-partial lang din namin doon sa printing press. Later na kayo mag-fully paid pag i-claim na natin yung resibo. So, ganun yun. So, paano ba yung issuance ng resibo? Ang gagawin natin, may pangalan dito, sulatan ng pangalan, tapos yung date, tapos yung amount, and then yung signature ng kahera na sino yung naka-receive ng payment from customers. Okay? So, yun. Okay lang ba? Klaro lang ba? Continue lang. Naintindihan lahat? Wala atang nagre-response. Hello? Okay, okay. Okay, thank you. Okay. Sunod. Okay, ma'am, paano? Yung iba, hindi naman humihingi ng resibo pag bumibili. Okay. Yan yung kadalasan question din sa amin ng mga kliyente namin. Ang tinatakal natin dito, compliance sa government. Halimbawa lang, meron kayong 20 na customer. Yung 20, ni isa hindi humingi ng resibo. So, meron 2 lang, ganun. Ang gagawin natin for compliance, gawa kayo kahit siguro mga 10. Yung 10 customer, gawan nyo ng resibo. Kahit hindi nyo na ibigay sa kanila yung resibo, i-keep nyo na lang. Kasi, pag, February, what if yung resibo nyo dyan is December pa? So, possible, ma-question kayo ni BIR, nag-ooperate kayo everyday, tapos wala kayong income. Kasi, wala kayong resibo, hindi kayo nag-issue ng resibo, ibig sabihin, wala kayong income. So, paano ma-update yung resibo? Paano ma-update yung books of account? Okay? So, sunod. Pag halimbawa kasi meron man tayo dito na halimbawa lang yung items na binibenta natin hindi umabot ng 100 peso. So, hindi na yun siya mandatory, bibigyan natin ng resibo. Pero, kung maghihingi si customer kahit
10 peso lang yan, pero gusto niya i-reimburse doon sa company niya or 20 peso, hindi tayo pwedeng magsabi na hindi yan pwede bibigyan kasi 20 lang. Hindi, kasi siya ang nag-request. Pero kung 10 above na yung binili ni customer, kung tutuusin, mandatory na tayong magbigay. So ngayon, itong tax na binabayaran natin kay BIR, karamihan kasi taxpayer or business owner, akala nila yung 3% na binabayaran natin kay BIR galing sa bulsa nila. Hindi po ganun. Kasi, 'di ba, lahat tayo nagbabayad tayo ng tax. In what way? Bumili ako ng Coke sa isang establishment. Ngayon, itong Coke, papatungan na yan ng taxes. So, itong taxes na to, kasi kagaya natin na 3% percentage tax ang binabayaran natin kay BIR, yung 3% na yan, galing yan kay customers. So, ngayon, sa 20 customer na yun, ang binigyan nyo lang ng resibo, yung 10. So, doon sa 10 na yun, may na kayo, kumbaga meron kayong kinuha doon. So, hindi tayo pwede na, Ma'am Net, malaki man yung taxes ko ngayon, paano yan? Lang tayo, agent lang tayo, na sa atin nagbayad yung customer para i-forward natin yun kang BIR. So, ganun po yun siya. Hindi po yan siya galing sa bulsa natin as negosyante tayo. Hindi naman natin siguro pwedeng sabihin kay customer na, kasi ganito kasi yan, pag magbebenta tayo ng isang items, papatungan yan natin ng 3%. So, halimbawa, hindi naman siguro tayo pag bibili ako sa tindahan nyo, sasabihin nyo, Ma'am Net, 10 peso na yan kasi may taxes yan. Hindi nyo naman siguro sabihin ganun, no? Pero i-control nyo pa rin. Kasi halimbawa, yung yung tawag nito, yung sa ibang store, yung presyo niya 10. Tapos ikaw kasi may taxes 11. So parang wala nabibili sa iyo. So ikaw din iko-control mo din 'yun siya. Depende na 'yan, strategy na natin 'yan. Paano natin i-costing para may bumili pa rin sa atin. Ganon. So yun na nga, in the first place, yung 3% di po galing sa atin, kundi galing po yun siya kay customer. So, si bookkeeper, as kami, is maghihingi kami sa inyo ng income, magkano yung income, January, February, March, ganon, para kami yung magre-report kay BIR kung magkano yung income nyo po. So, syempre, doon pa lang sa 10 pa lang, sa 20 customer, 10 lang binigyan natin ng resibo, doon pa lang, kumbaga, hindi na tayo honest. That's why, sabi ko, for compliance purposes only. So, pero ang tama, dapat lahat ay bibigyan ng resibo. Yun yung tamang proseso para walang violation. Kasi, meron din yung nangyari, itong may kliyente ako, may kliyente ako is, ganito yung nangyari. Itong si BIR, nandoon clinic yun, clinic. Tapos, si BIR nakaupo lang siya doon sa labas, naka-uniform, naka-ID. Tapos, itong si pasyente, paglabas niya doon sa clinic, sinabihan siya, tinanong siya ng BIR, Ma'am, binigyan ka ng resibo? Ganon. Sabi nung pasyente, hindi man, wala man akong resibo. 40,000 agad yung penalty ng resibo kasi hindi siya inisyuhan ni. Kaya wag tayong kampante kasi lalo na pag alam naman natin na parang mapipilman niya natin na may tax mapping or ano ba. So ganun yan siya. Halimbawa, andyan yung BIR sa inyo. Kung may customer, wag nyo nang hintayin na maghihingi siya ng resibo. Bigyan nyo agad ng resibo kasi nag-o-observe lang yan sila. Ganon. So, dapat yung resibo din natin, naka-carbon siya. Carbon paper siya. Like ito, bibili kayo ng ganito, carbon paper. Tapos, dito, ito, ibigay nyo man to kay customer. Dapat, yung ink ng carbon paper, naka-reflect yan siya dito, ka-reflect. So, hindi siya pwede magsulat kayo ng original pen dito. Dapat carbon talaga. So, kung ano yung details dito, ganun din ang details dito. What if naabutan to ni BIR?
Kasi meron din akong kliyente is nabaliktad lang niya yung carbon. Instead na nilagay niya dito, dito niya nilagay. So, nag-reflect yung carbon ink dito sa likod. Pag bigay niya kay customer, andoon yung ink sa likod. Wala dito. Ngayon, wala lang. Pagdating ni BIR, chinek isa-isa yung resibo, meron ditong blanco na wala na yung white. Wala na ang white na ibigay niya. Meron ditong blanco. So, ngayon, another penalty of 40,000. Ganun yung yung BIR. Kaya, that's why, ngayong February, friendly tax mapping lang kasi babalik yan sila by March. Di natin alam, by next week. Tapos, same pa rin yung violation natin. I-implement na nila kung ano talaga ang dapat na implement na penalty. Hindi na siya kagaya dati na halimbawa, nagmapping sila, walang books of account, ilalagay nila 1,000 penalty. Okay lang yun sa atin kasi parang hassle naman yan sulatan. Ganon. Ang gagawin ko, hindi na ako magsulat. Magbayad na lang ako ng 1,000 kay BIR. Wag ganon. Kasi, ang hindi tayo sure na 1,000 lang i-penalty ni BIR. Kasi kadalasan sa books of account, nasa 5,000 to 25,000. Dati na makukuha pa namin sila from 5,000 to 1,000. Ngayon hindi na yan sila kasi bago na yung head sa national, bago na yung naka-assign doon, tinanggal na pinalitan na yung unang nakaupo doon. So yun, kaya maging medyo dapat strict tayo. Later, babasahin ko yan, yung mga question dyan, tapos sasagutin ko yung mga question dyan, okay? And then, so, ma'am, question, ma'am, may expiration ba ang resibo? Walang expiration ang resibo. Kasi nung 2022 ata yun, kung hindi ako nagkamali, may memo na pag yung expiration mo is July 2022 onwards, wala na siyang expiration. Kung before siya July 2022, na-expired siya, dapat magpagawa ka na ng bagong resibo. Ganun siya. So, kung halimbawa meron kayong resibo dyan na official receipt ang nakalagay, sabihan nyo po kami kasi hindi na po valid ngayon ang official receipt. Ang primary na ngayon is service invoice kung wala kayong binibenta na products, pero kung meron kayong binibenta, sales invoice po ang paprint natin na resibo. Ma'am, services kami ma'am, pero yung resibo namin dito nakita ko ma'am, sales invoice. Okay lang yun, as long as hindi siya official receipt. Yun. And then ma'am, question ma'am. Ma'am, yung namin ma'am, yung business namin ma'am, 2024 pa. Yung books of account binigay nyo sa amin ma'am, 2025. Saan yung 2026? Okay. Hindi kailangan mag-issue ng journal or books of account every year. Okay? So, hindi kami magbibigay ng journal every year unless maubos na yung books of account nyo po. So, di ba yung books of account natin, ilang pages yan? Medyo makapal pa naman yan. Ito, ilang pages yan. Siguro, aabutan to ng 3 years. So, kung 3 pages na lang to, 5 pages na lang to, inform nyo na si bookkeeper, Ma'am Net, 5 pages na lang yung journal ko. Pwede, ma'am, mag-request para kasi halimbawa, February pa lang, pero 3 pages na lang siya, mag-order na kayo, mag-inform na kayo sa amin. Kasi, i-online pa yan namin sa Orus. So, kung halimbawa, nag-order kayo ng journal sa amin, tapos mag-chat yung staff namin na, ma'am, paki-check sa email nyo, ma'am, kung may link kayo natanggap from BIR Orus, dapat bigyan nyo ng pansin. Kasi, ibig sabihin, tinatrabaho na nila yung books of account nyo po. Okay, so, ang tanong, ma'am, pwede ba ma'am, kumuha man kami ng bookkeeper ma'am, pwede kayo na lang magsulat? No, hindi yan siya pwede. Kasi dapat ang books of account, ang resibo, andyan yan sa kahera. Everyday yan ina-update. Halimbawa, March 5,
March 5. Dapat meron na kayong record ng March 4. So, every end of the day, before kayo mag-close, before kayo uuwi, is ire-record nyo na yung income nyo po. Hindi naman siguro aabutan kayo ng 5 minutes para mag-record lang. Kasi, ang recording sa books, ganito yan. Ang recording sa books. 'Di ba? Meron kayong sales journal. Sa sales journal muna tayo. Ang sales journal, every page yan siya. Lagyan nyo ng month sa taas. Halimbawa, January 2026. Ngayon, halimbawa, January 1, 'di ba? New Year. Walang trabaho. Close kayo. Lagyan nyo ng January 1, New Year, close. Ganon. So, sa taas, January 2026, dito sa left side ko, lagyan nyo ng date. Diba meron yan dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 31. Gusto ni BIR, sulatan nyo daw. Kahit may number na dyan, gusto pa rin nila, sulatan nyo 1, 2, 3 hanggang 31. Kasi ang January, diba hanggang 31 siya. Ngayon, mag-close kayo Sunday kasi day off ng mga staff nyo. Isulat nyo doon Sunday close. So ngayon, halimbawa, January 2, naka-issue kayo ng resibo, 10 resibo. Naka-issue kayo sa 10 customer. So ang gagawin nyo, hindi na kayo mag-record ng 001, 002, 003. Ang gagawin nyo po, 001-0010. Kasi hanggang 10 siya. Das. I-total nyo yung resibo na 10 resibo na inisyu nyo kang customer that day. Halimbawa, 5,000, 5,100 ba? Isulat nyo dito sa right side. Dito sa right side, lagay nyo is 5,100. Ganun. So, pagdating ng January 31, ang gagawin nyo, i-total nyo yun, picturean, isend kay bookkeeper. Para alam ni bookkeeper, pagdating ng every quarter, pag filing na, is magko-collect na kami. Alam na namin kung magkano yung income nyo. Ma'am Net, yung babayaran ba namin kay BIR, gross or net? Gross po. Ibig sabihin, di pa natin binabawasan ng mga expenses. Yun yung babayaran natin kang BIR. Okay? So, may question, ma'am, what if nabaliktad ang pagbigay ng OR? Wala nang OR, sir, ha? Dapat meron tayo, sir, sales invoice or service invoice. Ang nabigay po namin accidentally ang yellow. Oh my God. Yellow instead yung white na resibo. Okay. Hopefully, sir, hindi kayo maabutan ni BIR kasi violation po yun. Kasi mali yung naibigay nyo. So, yung I suggest, sir, na ngayon pa lang, kung pwede, ubusin nyo na yung resibo na yan habang wala pa si BIR. Kasi pag pupunta si BIR sa inyo by next week, hindi na yan nila hanapin yung resibo na yan. Ikikip nyo na lang yan siya. So, ang hanapin nila yung present na resibo na hinahawakan nyo. Kung hanapin man nila yun, sabihin nyo na lang na andun sa bodega, andun sa opisina. Ganun na lang. Okay. And then, so yun sir ha, yun sir, yung nabaliktad nyo yung, meron naman question, ma'am, paano ma'am if nagkamali kami ng sulat sa resibo? Ang gagawin nyo po is, white. Idikit nyo ulit doon sa yellow, sulatan nyo ng canceled, stapler. And then, pag mag-total kayo doon sa journal, ganun pa din ang total. 001-010, 5,100. So, ano na yun? Tawag nito. Kumbaga, understood na yun, na yung isang resibo doon, hindi yun siya kasali. Kasi pag titingnan yun nila, naka-cancel na siya. Noon. Question, isurrender ba ma'am el todo resibo ma'am siya kabaya? No. Hindi sa Element Register, hindi yan natin isusurrender doon kay BIR. Dito lang yan dyan lang yan sa inyo. For 5 years nyo yan siya ikip.
Bakit kailangan 5 years i-keep? Kasi, wag tayong kampante na yung tindahan natin is maliit lang. Meron nga akong experience, piso printing, inano pa, inaudit pa nila. Dalawa kasing klase ang tax, ang penalty na pwede tayong ang gagawin ni BIR na pwede tayong ipe-penalty. Una-una, tax mapping. Tax mapping, i-check nila yung mga naka-display na documents. I-check nila updated yung resibo, i-check nila updated yung records ng books. Yung another way of i-penalty tayo ni BIR is letter of authority. Ito yung worst, letter of authority. Kasi, halimbawa, 2026 tayo ngayon. Hahanapin pa nila yung 5 years backward. Possible, 2023, hahanapin yan nila. Pero hindi nila hanapin sa atin yung 23, 24, 1 year yan. So, halimbawa, sabihin nyo sa akin, ma'am, nawala na yun. Ma'am, na ano na yun, na tawag nito, nung nabahaan kami, na ganito, na ganyan. Ending, penalty pa rin. Kasi, nawala nga. So, yung iba, ginagawa nila, ini-scan nila sa scanner, sinisave sa laptop, pero grabe, sobrang matrabaho. So, ang ending, settlement na lang kay BIR. Paano ba yung settlement, ma'am? Ibig sabihin, kung sasabihin ni BIR sa atin na ganito yung penalty niya, natin, halimbawa sabihin nila na 100,000, 200,000, kami as bookkeeper, pupunta kami kay BIR para makiusap, i-lesser siya, hopefully na i-approve tayo or hingian tayo ng another supporting documents, ma-lesser nila ang penalty. So, yun yung ginagawa lang natin. Pwede naman natin na pakiusapan, partial lang muna, tapos sa next, babayaran natin yung kulang. Pero, yun na nga, sa next, alam nila na ito, magbabayad lang, natin yan, kumbaga, ito tax map natin or i-audit natin yan ulit. So, syempre, ayaw natin yung ganun. Kasi pag letter of authority, hundreds thousand na yung pinag-uusapan doon. Meron pa nga, million yung pinag-uusapan. Pero, sa mga malalaking establishment na yun, kung sa mga atin, meron akong experience, 75,000, 150,000, ganun. So, meron akong last time na penalty ng 4 million. Tapos, nakuha lang namin ng mga 300,000 siguro yun. Hopefully, ganun pa rin. Pero hindi natin alam na, or hindi tayo dapat kampante na i-approve tayo ni BIR kung mga ganun. Kasi, iba na kasi yung patakaran ngayon ni BIR. First time yan sila nag-conduct ng friendly tax mapping. Kadalasan tax mapping, implement agad yan sila ng penalty. So, yun. Hindi natin siya isurrender kay BIR. Diyan lang po yan sa establishment nyo or sa bahay nyo po, i-keep nyo yan doon sa bahay, 5 years pa yan para itago po. So, hindi yan isurrender. So, kung maabutan kayo ni BIR ng tax mapping, yung hanapin lang nila sa inyo, yung current lang. Kung ano lang yung hinawakan nyo na resibo. So, yun. Okay, so hopefully nasagot ko yung tanong nyo, ma'am. Okay, so regarding naman, may question ba regarding sa sales journal bago ko i-discuss yung purchase journal or cash disbursement journal? Klaro lang? May klaro lang or medyo paspas or papano ba or para kaya lang? Okay lang? Go lang? Anyone? Andyan pa ba ang 16? Go lang. Thank you. Okay, so, hopefully, nasagot ko yung mga question nyo po. Purchase, regarding, okay. So, punta tayo sa purchase or cash disbursement journal. Okay, may mga client din ako na maghihingi ng books of account. Kahit hindi naghihingi, nagbibigay kami. Ang question, hindi nagsusulat. So, paano yan? Kailangan kasi, meron tayong, hindi lang natin iasa din kay bookkeeper. Yes, may mga kakilala kami kay BIR, pero alam nyo naman, every galaw may involved na pera. So, I suggest is, kung pwede, gawin na lang natin kung ano yung dapat na
gagawin para compliant tayo sa mga requirements ng government po. So, that's why nag-conduct ako ngayon na hindi ko naman kayo maisa-isa, pupuntahan ko pa kayo, tapos nag-conduct na ng tax mapping, hindi ko na kayo maisa-isa pupuntahan kasi this time, filing na ng annual income tax return. Pag aalis ako sa opisina, pupunta ako para mag-orient sa inyo isa-isa. So, hindi ko na magawa yung annual income tax return kasi syempre, hindi ko naman iasa lahat sa mga staff ko. At the end of the day, kung may mali yan, ako pa rin ang i-blame nyo. Hindi pwede si staff. That's why, kahit may mga staff ako, nakamonitor pa rin ako sa mga ginagawa nila. Hindi kasi acceptable ang reason na sasabihin ko sa kanya, "Sir, sorry, mali yan ng staff ko." Hindi yun siya acceptable kasi ako naman ang nag-handle sa inyo. Ganon. That's why nag-conduct ako ng orientation na online. Okay? So, regarding naman sa purchase or cash disbursement journal, ang purchase kasi is kung ang business natin is may binebenta. So, halimbawa, sari-sari store. Halimbawa, restaurant, may mga binebenta naman yan. Pizza, mga ganun. So, yung libro natin or books of account is purchase journal. Yung mga services, halimbawa, mga massage pa, mga clinic, wala yan sila binebenta. So, ang books nila is cash disbursement journal. Actually, pag mag-tax mapping, hindi ito hinihingi ni BIR, ang purchase journal or cash disbursement journal. Kadalasan hinihingi nila yung sales journal lang. Pero, kailangan lang ito pag ma-letter of authority tayo or LOA, kasi ito ang mas worse. Kasi, pag i-letter of authority tayo ni BIR, hihingi yan sila ng mga resibo natin, resibo sa mga expenses, yung journal natin, lahat ng journal at saka expenses natin, lahat-lahat hingiin yan ni BIR. I-check yan nila, tawag nito, i-compare nila doon sa mga pinapile ni bookkeeper. Pag hindi balanse, possible, mape-penalty yan. Ganon siya. And then, yun yung worst kasi yung pinag-usapan dito hindi kagaya ng tax mapping, mga 1,000, 5,000, dito hundreds thousand na ang penalty. So lahat ng expenses nyo sa tindahan isulat nyo po. Halimbawa, nagre-rent kayo, meron kayong nagpagasolina kayo, bumili kayo ng gamit para sa tindahan nyo po. Supplies, halimbawa, kutsara, tinidor, tissue, light, water, communication, nagbabayad kayo ng internet, basta lahat connected sa business. Ma'am, kumain ako ma'am sa tindahan ma'am, sa restaurant, pwede ko ba yun i-keep ang resibo ma'am, i-add ko doon sa expenses? Pwede, as long as yung restaurant na yun nag-conduct ng seminar para sa business mo. Yun. So, hindi naman siguro na, ma'am, ano yung proof na nag-ano kami, ma'am, na that time pala, ma'am, na may meeting kami. I-accept yun ni BIR kahit isa lang or dalawa. Pero kung sa tingin niya, kumain ka sa restaurant sa isang buwan, 5 times, tapos nilagay mo lahat sa expenses doon kay BIR, hindi na yun siya acceptable, 'di ba? So imposible na 'yon na sa isang buwan ilang beses ka nag-seminar, 'yun. So ma'am, nag-grocery ako ma'am. Para personal, hindi 'yun siya pwede, okay? Ano pa? Okay, dapat kontrolado din yung pag-record natin sa expenses natin. Halimbawa, yung income natin, sinulat natin sa January, kung tutuusin, ang income natin, in reality, 200,000 pala. Ngayon, sabi ko kanina, yung ilagay mo lang sa resibo, yung ganon lang, ngayon, nagresibo ka, yung total mo sa January, instead of 200,000, ang nilagay mo lang doon is 80,000 ang income.
So ngayon, ito namang expenses, tinodo mo naman. Yung lahat ng gasto mo, nilagay mo doon. Okay lang yun kung nag-umpisa ka pa lang sa business. 1 month, 2 months, 3 months. Ngayon, pag umabot na ng mga 1 year, 2 years yung business mo, negative pa rin, mas higher yung expenses mo kaysa sa income mo. Sa tingin mo, maniwala pa rin sa'yo si BIR? Hindi, kasi paano tayo magbi-business kung palaging negative? 'Di ba? Magko-close na lang, 'di ba? So, yun yung ni BIR. Okay? So, advice lang ha, wag natin iasa din lahat kay bookkeeper. Kasi pag meron kasing kliyente, kampante, ay may bookkeeper naman ako, alam na yan ni ma'am kung ano ang gagawin lahat. Paano pag hindi kayo magbigay ng income for that month? Halimbawa, January, February, March, April ang filing. Ngayon, nag-ask kami ng income. Sabihin nyo na lang sa amin, ma'am, kayo na bahala, ma'am. Kung magkano, ganun. Actually, may mga kliyente pa rin na ganun. Kasi nga, hindi nga sila nag-record sa books of account. That's why, this 2026, umpisa na natin kung ano yung dapat. Para wala tayong penalty. So, possible, mag-expect ako sa inyo by April, before ang 25, pag maghingi kami ng income sa inyo, kayo nang magbibigay para balance na yung record natin, 'di ba? Kasi at the end of the day, kahit may bookkeeper kayo, pag may mga penalty, alangan naman si bookkeeper ang magbabayad. Syempre, kayo ang habulin ni BIR. Hindi naman acceptable kay BIR na sasabihin nyo na may bookkeeper yan ako, ganun. Tapos hindi ko na makontak, nawala na. Hindi. Kayo pa rin ang habulin ni BIR kasi pangalan nyo yung nandun. So kami as bookkeeper, yes, nagbabayad kayo ng retainers fee sa amin or professional fee namin kasi trabaho nga namin na i-report kay BIR kung magkano yung income, magkano yung expenses nyo. Tapos simple lang naman kung kayo ang pupunta kayo kay BIR. Pupunta kayo sa bank, magpipila, magsasubmit kayo through online. Kasi hindi lang naman yan, pupunta ako kay BIR, magtatanong ako, ma'am, ano yung ipapile ko ngayon? Kasi wala akong bookkeeper, ma'am. Sayang naman, magbabayad pa ako ng bookkeeper. Halimbawa lang, ganun. Pupunta kayo kay BIR. Pagdating doon, sabihan kayo ni BIR, ma'am, merong computer doon, mag-online ka doon, ma'am. Ngayon, nag-online ka na, nag-type ka na doon. Pag-type mo doon, hindi mo alam paano, ano yung i-fill up mo doon. Ano yung gagawin mo doon. So, syempre, si BIR, mag-guide ba sa'yo? Hindi. Pabayaan ka niya doon sa isang lugar. So, ngayon, etong si BIR, after mo masubmit online, may mga email confirmation pa yan. Question, active ba kayo sa mga email nyo? Diba? Meron, hindi. So, ngayon, yung email na yan, hindi pa kayo pwede magbayad doon kay bank kung wala yung email na yan. So, lagay na lang natin na kaya nyo yun, na may email kayo, pumunta kayo kay bank, na-submit, kasi after nyan na magbayad kayo sa bangko, may mga reports pa yan na gagawin. Lagay na lang natin na kaya nyo yun, as in, wala talaga kayong bookkeeper. So, ngayon, pinadalhan kayo ng letter of authority ni BIR or na tax mapping kayo, wala kayong bookkeeper. That's the time pa ba? Tatawagan nyo si bookkeeper, Ma'am Net, na tax mapping ako. Ma'am Net, napadalan ako ng LOA, ano yung gagawin ko? Patong-patong na yung penalty nyo. Kasi hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo. So, ngayon, itong si bookkeeper, nag-charge sa inyo ng retainers fee. Minsan, may mga kliyente pa, ma'am, pwede ma'am, 300 na lang, ma'am, pwede 500 na lang. Alam naman natin na wala na ganun. Kasi like kami, standard talaga kami na kung magkano yung retainers fee namin. Minsan yung may mga tindahan pa kami na dinidiscount kasi alam namin na like sari-sari store, how much lang naman yan ang income nila. So, syempre may consideration din kami kasi as ako, negosyante ako, alam ko din yung situation ng business. So, that's why na may mga discount, may mga ganun. Okay lang, sabihan nyo na, ma'am, i-discount nyo kami. Wala problema yun sa amin as long as pwede namin i-handle yung yung discount na hingiin nyo. Ganon. And then, in case naman na kasi hindi man natin talaga maiwasan, no, in reality, pag na-experience nyo na palaging negative, siguro, minsan naiisip nyo, i-close ko na lang siguro itong business.
Kasi parang lagi na lang akong tapal, ganito ganyan. Ay ang advice ko is wag nyong pabayaan yung records nyo po na nakatiwangwang lang or naka-open lang yung records nyo po kay BIR. Magtaka na lang kayo, nagko-close kayo ng 2026, baka 2027, patong-patong na yung penalty nyo. Eh ma'am, paano pag hindi ko yan ibabayaran? Baliwalain ko na lang yun ma'am. Kasi ano naman, totoo naman ma'am, close talaga yung business ko. Wag na lang ma'am, pabayaan na lang yun. Eh ngayon, what if may swerte ka sa buhay? After 2 years, may pera ka, gusto mo mag-business. So ngayon, nahanap ka ng ibang name. Sabihin mo, kay wife na lang, kay husband na lang, or kay pamangkin na lang. Gagamitin ko ang name. Eh paano pag kailangan mo ng loan? So, paano yung name mo? So, ganoon. Kaya, that's why, pag mag-business kayo, pag magko-close kayo, i-inform nyo din si bookkeeper na ma'am, mag-close na ako ma'am, pwede ma'am, ipapile nyo doon ma'am ang closure. Kasi hindi naman alam ni BIR na nag-close kayo, akala ni BIR nag-ooperate pa rin kayo ng business. Eh what if may bibenta kayo na lupa, meron para kayong ari-arian, eh possible yung ano nyo, yung na income nyo doon sa isang asset na yun, possible ibabayad nyo lang doon kang BIR kasi 'di ba magpa-clearance pa yun tayo kay BIR if ever na may mga lupa kayo. So doon papasok yung mga open cases nyo. So ora hanggang yung bayad is mapupunta lang lahat doon sa open cases. Halimbawa naabutan kayo ng mga letter na may open cases kayo kay BIR, I suggest wag kayo magpanik kasi ganito kasi yan. Yung nagmamanipula sa computer, tao pa rin yan. Taga BIR, tao yan. Sa bangko, tao din yan. Halimbawa lang, pumunta si BIR sa inyo, nagpadala ng letter, ma'am, meron daw kayong first quarter ng 2025, hindi nabayaran doon sa BIR. Huwag niyong pagalitan agad si bookkeeper. Kasi like kagaya sa amin, after nyo magbayad, di ba, nanonotice nyo, sinesend namin sa inyo ang resibo. That's why, kasi gusto namin na may transparency tayo. Kasi, pag halimbawa si BIR nagkakamali, possible pagalitan nyo si bookkeeper, ano-ano na yung sinasabi niya kay bookkeeper, eh ngayon, mali lang pala ni BIR. So, ang gagawin nyo, magchat-chat kayo kay bookkeeper, ma'am, may open case daw ako ma'am, paano to ma'am, pwede ma'am hingiin ang resibo, ito, ganito, ganyan. So, iyan lang natin. Kasi possible, baka yung binayaran namin kay bank, first quarter 2025, tao lang yung nag-i-encode doon, nilagay niya second quarter 2025, hindi, mali ni bookkeeper, mali ni bangko. So ngayon, pakita lang natin ang resibo kay BIR, that's why mayroon tayong soft copy, yung sinesend namin sa messenger, kasi pag buyag-buyag na nawala dito sa amin ang original, mayroon pa rin tayo sa messenger. So yun, actually kami lang ang bookkeeper na gumagawa ng ganun. Yung ibang mga accounting office, yung mga kliyente pang nag-i-insist, ma'am, yung resibo namin, ma'am, wala pa rin yung namin, ma'am, yung resibo namin, kumbaga ganun. So that's why kami, after payment, sinisend yan namin. Actually, hindi yung nagbabayad kayo ngayon, bukas isend agad. Bigyan nyo naman kami ng time na para i-scan namin yon, magbabayad pa kami sa bank, hintayin pa namin ang email confirmation, tapos that's the time na isisend na namin sa inyo po. Yun. And then, okay. So, regarding naman sa medyo natakal ko naman lahat, yung mga except sa SS PhilHealth Pag-ibig before tayo mag-proceed and DOLE, may question ba regarding sa BIR, Mayor's Permit, DTI, at saka yung iba pa? Wait lang ha, ma'am, if yung resibo ko sa tetuan, hindi yun pwede gamitin sa Divisoria. No! Okay, thank you ma'am kasi nagtanong ka, kasi para at least alam din ng iba. Halimbawa, may business ako sa Divisoria. Ngayon, gusto ko mag-business sa tetuan. Eh ngayon, yung resibo ko, Divisoria pa lang ang available. Wala pang tetuan. Ngayon, gagamitin ko yung Divisoria. Hindi pwede yun. Kasi pag maabutan ka ni BIR ng tax mapping, ibang penalty na naman yun. So, that's why, pag magre-register tayo kay BIR, nagbibigay si BIR ng temporary receipt, isang resibo. Tapos,
After nyan, pag ma-release nila ang certificate of registration, that's why advantage talaga ang may bookkeeper na mag-handle sa inyo. Kasi alam ni bookkeeper ano yung step by step. So, kami na yung pupunta kay printing press, magpagawa ng resibo, tapos ibibigay sa inyo yung resibo na after ma-print doon sa printing press na yun. Ma'am, sa sales journal, pwede sulatan back to back? Yes, okay lang. Pero, kung January pa rin yan, halimbawa, January, di ba yung first page natin, meron yan January 1 to 36 ata. So, yung February, possible, isulat mo na lang doon sa second page, yung February. Huwag mo na sulatan kung sa sales journal yung pinag-usapan natin ha. Kasi, 36 man yan, hanggang 31 lang naman ang January. So, yung February sa other page na wag mo na sulatan yung likod. Pero, kung ano man yan, purchases journal man yan, syempre, sa isang araw, hindi natin masasabi na, ma'am, yung gasto namin this February 28, ma'am, ano lang ma'am, gasolina. Di ba minsan nagpabibili tayo sa KCC, mga tissue, tapos minsan nagpabibili tayo sa mga Shoporama, ng office supplies, tapos in one day lang yan. So possible, February 28, yung record mo doon tatlo. Fuel, 100, KCC, 225, tapos ano pa, nagbayad ka pa ng light, 3,000, ganon. So possible, maabutan ka talaga ng ilang linya. So possible, yung likod niya, pwede mo na siyang sulatan. Pag yung purchases journal or cash disbursement journal, pwede mo siyang sulatan sa likod. Okay, so hopefully na-answer ko yun. Any question pa ba regarding sa BIR? Go lang. Kasi ang next topic is Pag-ibig PhilHealth na. So medyo minimal na lang siya. Every year ang update ng sales journal. Actually, everyday siya, ma'am. Everyday po, sir. Everyday po siya. Kasi, halimbawa, mamaya, nag-close ka 8 p.m. Kanina, dapat may record ka na ng February 28. So, kung every year ang update ng sales journal, hindi siya every year i-update ang sales journal hanggang hindi pa siya ubos. Pero, like kami, nag-billing kami or every year kami nag-billing ng books of account. Bakit? Kasi halimbawa, mag-order kayo sa amin ng books of account 2027. So ngayon, ang gagawin namin, hindi na namin siya i-register late, kumbaga every year na namin siya i-update doon sa system na that year pala, kumbaga nag-renew tayo ng books, pero later pa namin siya i-release sa inyo pag ubos na yung books of account nyo po. That's why mga 3 pages, 5 pages pa lang, mag-order na po kayo sa amin. Ma'am, akalya pa sa LBIR. Hindi man kayo. Ma'am, akalya pa sa LBIR kumigo, Elia pwede lemiram yung resibo ditetuan. Nuay kel penalty, ma'am. Ara, nuay pa ele penalty. Pero, si Birakel sila next week, amo lang syempre sila yanota na dito yung resibo na mali pa rin el address, possible man penalty ya. Pero ese kasi na dito yung case, ma'am, yan order ya kasi kami, ese dito yung official, dito yung sales invoice. So, possible, hopefully, by next week. That's why nag-encourage kami na man-order ya 4 months, 3 months pa lang before ka ba el resibo, man-order ya. Okay? Ma'am, what if mag-add new business pero services na? Pwede same name pa rin? Okay. Halimbawa, ma'am, yung business nyo po ngayon, halimbawa na lang JRM Bookkeeping Services. Ngayon, mag-open ako ng laundry shop. Sample lang. Hindi ko pwede gagamitin yung JRM Bookkeeping Services.
kukuha ako ng ibang name na tugma doon sa business ko. Tapos, ibang ano na naman yun, ibang resibo, ibang mayor's permit, ibang BIR. So, every business, ma'am, iba-iba yun siya. Except na lang, halimbawa, sa isang lugar, meron akong sari-sari store. Tapos, gusto ko mag-add ng, halimbawa, restaurant. Sa side lang, sa isang lugar lang, mag-add ako ng restaurant. Ganon. So, depende yon sa City Hall kung payagan tayo na i-join mo yung isang permit ng sari-sari store doon sa restaurant. Basta wag lang restaurant tapos motor mechanics kasi motor shop kasi yung mga tawag nito, yung mga dirty doon, yung mga pumupunta sa food. So bawal yun siya. Dapat may division tapos ibang permit yun siya. So depende pa rin kung papayagan tayo ni City Hall. Paano natin malaman? Sinasabi namin sa namin sa inyo, ina-advise namin sa inyo na ma'am, subukan natin muna i-apply. Pag pinayagan ni City Hall, that's the time na papayagan din kay ni BIR na isang permit lang para hindi na kayo gagasto ng malaki. Okay? So, in short, hindi nyo pwedeng gamitin ang pangalan kung magkaiba naman yung line of business. Every what month po, kinokollect or chinecheck ng bookkeeper ang books of account. I suggest, ma'am, halimbawa, February 28, March 1st week, ma'am, isasend nyo na po. Hindi po namin i-collect yan. Pupunta kami ng tindahan nyo po. Kasi, alos lahat naman tayo ngayon. May Facebook account, may Messenger account. Ang ginagawa po, ma'am, is isisend nyo lang po sa Messenger. Halimbawa, wala kayong Messenger, ma'am, pwede nyo naman po kaming i-text. Ma'am Janet, January income, 20,800, ganun lang. Ma'am, February income, 20,000, ganito. Ganun pa din. So, hindi namin yan kinokolek. So, yung journal na andyan sa inyo na hindi namin kinuha ilang taon na, dyan lang yan sa inyo. Kasi yung bahay ko, ang second floor, yung documents na andoon sa taas, ilang years na yun. Actually, gusto ko na siya i-pull out kasi halos babagsak na yung bahay namin sa dami ng documents. Kasi, imagine, nag-start ako ng bookkeeping 2012 pa. So, ilang years na. Nandoon pa sa taas yung mga documents. That's why gusto ko na i-pull out yung iba, yung mga 5 years backward. Yun. So, dyan lang yan sa inyo. Hindi na yan namin kinukuha. Ma'am, kung naka-register na sa BIR ang POS, no need na ba mag-issue ng resibo? Yung POS receipt, pwede na ba yun? Okay. Yung mga establishment or may business kayo na may POS, alam niyo yung POS? Yung cash receipt, cash, anong tawag nun? Yung pinipindot-pindot doon sa kahera na lumalabas yung resibo. Meron kasi yung iba, ma'am, for inventory purposes lang naman yan, ma'am. Pero, kahit for inventory purposes siya, di ba? Ini-issue nyo kay customer, binibigay nyo pa rin kay customer. Yun pa rin ang billing na binibigay nyo kay customer. Ang tawag nun, POS pa rin. So, I suggest, i-register nyo talaga yan. Kasi, pag mahuli kayo ni BIR, 40,000 ang penalty niyan. Ang pinakamababa na penalty. So, regarding sa question ni sir, hindi ka na mag-issue ng manual receipt kung na-register na yung POS nyo po. So, yung resibo mismo, ibibigay nyo po doon kay customer kung ano yung lalabas doon. Hindi na kayo mag-issue ng manual. Pero, kailangan nyo pa rin mag-order ng manual resibo kasi like, meron mga ibang like especially government offices, meron na nga silang maliit na galing sa machine, maghihingi pa yan sila ng duplicate nung manual na resibo. Kasi yun yung ipakita nila doon kay sa opisina nila para reimburse. So mag-order pa rin kayo pero minimal na lang, mga 10 booklets na lang kasi minsan na lang naman ginagamit, ganon. So hindi na kailangan mag-issue ng manual unless hihingi si
customer. Actually, pag may POS, marami kasi ang tawag nito, ang trabaho pag may POS ka. Una, meron pa yung system na doon namin i-encode kung magkano yung income nyo every month. So, kukuha pa yan kayo ng accreditation sa BIR. Sino ba ang magpa-process? Hindi si bookkeeper, kundi saan kayo bumili ng POS. Tapos, magbibigay yan si BIR ng sticker. Idikit nyo yun, ilaminate siya, idikit doon sa machine, sa POS. Mag-generate na yun siya ng resibo. Yung resibo na yun ibigay nyo. Pagdating ng pag end of the month na, hindi ko lang talaga alam ang actual kasi hindi naman ako nakapag-duty sa mga may mga POS. Alam ko, tinototal yan nila or gine-generate nila every end of the month kung magkano yung income. Halimbawa, 1 million. Yung 1 million na yun, i-encode yan namin doon sa system ni BIR, yung 1 million. That's why kadalasan pag may mga POS, hindi talaga maiwasan na 100% yung declaration natin kang BIR. Hindi kagaya yung sa manual, sabi ko na pag 20 lang yung customer, yung 10 lang pwede mong bigyan kung gusto mo. Pero ang totoo, dapat 100% or yung 20 na customer, humingi man or hindi, mandatory bibigyan. Kami kasi as bookkeeper, nagtuturo lang naman kami. Hindi naman kami 100% purely kay BIR. Hindi naman kami pwedeng 100 purely kang client lang. Nasa gitna kami. Okay? So, yun. And then, ang income and expenses, ma'am, saan i-record? Sorry, hindi clear, mahina ang connection. Okay lang, ma'am, magtanong. Yung income, ma'am, doon sa sales journal. Kung may binibenta ka, ma'am, kung may items ka ng binibenta, sales journal. Or kung wala kang sales journal dyan, ma'am, kung services ang mo, ma'am, line of business nyo, ma'am, yung tawag nito, yung journal, ma'am, is cash receipt journal. So, yung expenses, ma'am, pag services, cash disbursement. Pag may items na binebenta, ma'am, purchases journal. Okay? And then, ma'am, need po ba ilagay ang OR number sa sales journal if maglista ng sales? Yes po. 'Di ba? Meron yan siya sa gitna na medyo mahabang line. Ganun siya, mahabang line. Date, OR number, amount. Okay? So, yun na sinabi ko kanina. Pag yung in one day, naka-issue ka ng 5 resibo in one day, 001-005. Hindi mo na siya 001, 002, 03, matrabaho talaga. 01-05, how much yung amount ng 5, total mo lang siya doon sa right. Dito yan sa banda sa right. Okay? So, hopefully, may hawak kayong na mga journal dyan para imagine nyo po or kung ba masundan nyo po ako sa mga sinasabi ko po. Okay? Ma'am, need po, ma'am, usually ilan talaga amount, wait lang ha. Ma'am, usually ilan talaga amount maximum sa isang receipt? Actually, wala siyang maximum, ma'am. Wala siyang maximum. Kahit sa isang receipt, maglagay ka ng 20,500, 1 million sa isang resibo, okay lang, wala siyang maximum. Pero may siya, ma'am, meron siyang minimum, ma'am, na kung halimbawa 100 pababa, hindi na siya mandatory mag-issue ka ng resibo. Pero kung maghihingi yung isang customer, ma'am, bibigyan mo kahit hindi siya aabot ng 100 peso, bibigyan mo kasi humihingi man siya. Ngayon, ma'am, in one day, ma'am, lahat ng bumili, hindi umabot ng 100 peso. Ang gagawin mo, ma'am, para for compliance lang, gawa ka ng resibo, ma'am, na yung isa 250, yung isa 500, kumbaga ganon. So, syempre, ma'am, kontrolado din yung issuance natin. Kasi, actually bawal siya sabihin, pero alam naman natin in reality walang 100% na negosyante na nagbabayad ng 100% kay BIR. So yun naman ang reality, 'di ba?
Okay, so wala na siyang question sa baba. Ma'am, usually ilan? Okay. So okay lang ba i-tackle ko yung SS PhilHealth and Pag-ibig kasi dole kasi andito naman tayo. Okay lang ba? Go lang, i-tackle lang natin regarding sa mga benefits. Okay, yes ma'am. Or may any question pa? May follow-up question regarding sa go? Okay. So, klaro lang mano, klaro lang lahat yung mga diniscuss ko. Okay. So, go lang, okay lang, okay. So, go na tayo sa SS PhilHealth, Pag-ibig, and Dole. Okay, SS. Ano ba yung SS? Alam naman natin na lahat tayo magre-retire din. Alam naman natin na lahat tayo mamamatay din lahat. So, alam naman natin na lahat tayo magkakasakit din. So, yan yung papasok yung SSS. Alam naman natin, especially sa mga babae dyan, is, syempre, tawag nito, magamit natin yan siya during maternity natin. Okay? So, malaki ang tulong ni SSS. Halimbawa, ako, business owner ako ng JRM Bookkeeping Services. May mga staff ako. Nagbabayad ako ng self-employed sa SSS. Magbabayad ako ng self-employed sa SSS. Bakit self-employed? Kasi ako ang owner. Ma'am, pwede ako na lang ilagay as employee, ma'am? Hindi. Okay? Dapat, meron din kayong empleyado. Ngayon, question. Ma'am, ako lang naman mag-isa, ma'am. Wala talaga akong empleyado. Sure ka ba? What if naabutan ka ni SSS dyan? Nag-checking sila, nag-inspection ang dole. May nakita siyang dalawa. Pinsan mo, yung isa, pamangkin mo. Ngayon, wala silang benefits. Magbibigay sila ng warning sa'yo. Actually, hindi lang warning kasi ipaparegister ka na agad doon sa SSS. Tapos, magtatanong pa yan sila sa mga empleyado mo. Anong pangalan mo? Halimbawa, yung pangalan, yung isa Ann, yung isa Chris, ganon. So, isusulat nila doon. Tapos, yung babayaran mo doon sa SSS, hindi pwede yung isa lang. Dapat yung dalawa. Kasi naabutan nila dalawa yung yung empleyado mo doon. So, dapat meron din benefits yung mga staff mo. Ngayon, ma'am, ayaw ng mga empleyado ko, ma'am, na mag-SS PhilHealth Pag-ibig, ma'am. Ayaw nila na magbayad kasi wala na daw silang take-home pay, ganito, ganyan. Question, okay. Bakit tayo as negosyante, gusto ba natin magbayad ng tax? 'Di ba? Ayaw man din natin, pero dahil mandatory siya, kailangan natin susunod. So ngayon, itong si empleyado, ayaw niya na magbayad sa SSS. Sino ba yung hahabulin? Hindi si empleyado, si employer pa rin. Kasi alam ni employer na dapat magbabayad ng benefits sa staff niya, hindi niya binayaran. Ngayon, si staff talaga, ma'am, ayaw talaga niya, ma'am. Pwede mo siyang bigyan ng warning. Sabihan mo, Janet, bibigyan kita hanggang next week lang. Pag hindi ka pa talaga magko-comply sa SS PhilHealth and Pag-ibig mo, ang gagawin ko sa'yo, tawag nito, suspended na kita. Bibigyan kita ng 15 days to comply without pay. Wala kang trabaho. Ganito, ganyan. So, hindi pa ba siya gagalaw? Gagalaw na yun. Pupunta na yun siya ng SS PhilHealth Pag-ibig. Kukuha na yun siya ng number. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Diba? So, pakiusapan nyo yung empleyado nyo na mag-member talaga sila. Ma'am, dagdag expenses yan sa part namin, ma'am, as employer. Yes, dagdag expenses talaga siya. Pero yun yung mandatory. So, pwede naman natin gawin na halimbawa, yung sahod nila, like halimbawa sa sari-sari store. Pwede kahit nasa 5,000 lang na na bracket ilagay natin. Kung maganon. Paano, ma'am, hindi kami niyan sa dole kasi in 1 month kung ang minimum ngayon, ma'am, 426, kung 5,000 kulang siya. Ngayon, syempre, yung 5,000 na yun, hindi naman alam ni SSS na always ba yan siya present. Malay mo nung
Noong January, ilang days lang yan siya yung duty, kaya naging 5,000 lang yung binayaran mo na salary bracket. Magkano ba yung 5,000 ngayon? Ang 5,000 is nasa 250, i-deduct mo kang employee, yung 510, ikaw ang mag-share as employer. Ikaw yung magbabayad. So, sino ba naman ang employees na ayaw kung alam nila na may employer share pala? Hindi pala lahat kang employees. So, ngayon, ayaw talaga nila. Na-aksidente sila, buyag sa daan. Na-aksidente sila, nategok. So, ngayon, ang gagawin, itong si husband or si wife ng namatay na empleyado, pupunta kang SSS kasi alam niya, nagtatrabaho yung wife niya doon kay JRM. So, ngayon, pumunta siya ng SSS. Ma'am, pwede ako mag-claim, ma'am, ng benefits. Ito yung name, ma'am. Hindi ko alam ang SS number niya, ma'am. Nag-question ang SSS. Saan yan siya nag-work? Doon kay JRM. Wala nga siya contribution. Hala, ma'am, 5 years na yan siya doon, ma'am. Wala siyang contribution. Ngayon, papadalhan kayo ng letter ni SSS. Ipapailan kayo ng case. Hindi si empleyado or si pamilya ng empleyado ang magpapail case sa inyo. Yung government agency mismo. That's why kailangan natin mag-comply, especially si PhilHealth. Sobrang strict si PhilHealth kasi pag yung business mo 2025 pa, ngayon wala ka pang registration, magpatong-patong na yung penalty mo. Kaya hindi pwede yung, ma'am, wala akong staff. Ma'am, ako lang. Ma'am, yung pinsan ko lang. Kahit pinsan mo, ilagay mo pa rin. Kasi alam niyo sa panahon ngayon, meron nga kahit kapatid mo, ginawa mong empleyado, nagreklamo pa sa dole. So, wala talagang, hindi ka talaga pwedeng kumpiyansa lang. Ganun. So, kung meron din tayong mga empleyado, so yun na nga, SS, PhilHealth, Pag-ibig. Ma'am, yung gusto ko ma'am, PhilHealth lang ma'am. Kasi kung magkasakit ma'am, is pwede pang magamit. Ma'am, gusto ko ma'am, SS at saka PhilHealth lang. Ayaw ko ng Pag-ibig ma'am. Kasi sa isip nila, Pag-ibig, pabahay lang. Hindi naman ganun. Kasi sabi, ma'am, may ano na yun sila ma'am, may bahay na yun sila doon ma'am. Okay na yun ma'am. Hindi na yun siya mag-Pag-ibig. Hindi naman ganun. Kasi ang Pag-ibig, pwede kang maka-avail ng loan. Halimbawa, loan, 90% ng ng contribution mo, pwede mo yun siya i-loan. Pero pa sa loan, halimbawa, buyag, namatay yung empleyado, pwede niya ikunin yung employer share at saka employee share kung magkano man yung naipon niya doon kay Pag-ibig. Halimbawa na in 3 years na siya nagtatrabaho sa JRM, tapos meron na siyang pondo doon, employees and employer share yung makukuha niya doon. May pondo na siya na 50,000. Meron pa yung increase kasi nag-i-increase sila, may mga interest. So, halimbawa, naging na yun siya, 60,000, 67,000. So, iyawat pa yun, magamit pa yun ang pamilya nila para buyag gamitin sa mga burial, mga ganon. So yun yung yun yung advantage. So, actually disadvantage siya sa employer's side kasi may mga share mga ganun. Pero okay lang naman yun kasi isa pa, nag-income naman din tayo, pati isa pa, nag-income naman tayo, and then pati isa pa, nakikita naman ni Lord na tinutulungan natin yung isang tao, so babalik din sa ating lahat. Ganun. So, question, ma'am, if part-time lang siya, kukuha pa din yung on-call lang, if kulang sa tao. Okay. Pag mga ganyan, gawa kayo ng kontrata na between doon sa doon sa on-call lang. Kasi ang tendency, may mga kliyente din ako ganun. Ma'am, 5 days na, hindi ko tinawagan siya, ma'am, kasi wala talaga kaming trabaho, ma'am. Walang stock na dumating, paano ko siya tatawagan? Ngayon, ma'am, wala siyang trabaho, ma'am. Pumunta sa dole, ma'am, nireklamo ako kasi tinanggal daw ako sa trabaho. Wala kayong agreement. So, syempre, alam ng kahit kanino siya magtanong, lalo na pag may naka-witness na nagtrabaho yung isang empleyado sa'yo. So, possible talaga na pwede siyang magreklamo. So, sino yung babalikan? Kayo pa rin. So, dapat gawa kayo ng kontrata. Actually, matrabaho siya pag in reality, pag tutuhanin natin yung mga magbe-business tayo, tapos may mga ganun. Ang dami pala, no? Barang nakakasakit man ng ulo, hindi lang siguro ako magbe-business. Pero, depende lang naman yan sa atin. Hinay-hinay lang, at least compliance tayo, ganun. So,
yun, yung halimbawa part-time lang siya, tapos on call, i-suggest, punta kayo sa attorney, gawa kayo ng contract. Kasi may nangyari na din yan ganyan sa kliyente ko, na ganun. Meron din nangyari sa kliyente ko is, ma'am, ninaukawan ako, ma'am. Tapos, ma'am, ngayon, tatanggalin ko siya sa trabaho. Pinadole ba naman ako, ma'am? Ako pa yung ninakawan? Ang nakaw kasi, i-report mo siya sa pulis para may police report. So, sana may CCTV ka doon para may ebidensya. Tapos, i-police, mo siya. Mo siya sa pulis para yung pulis ang magtatrabaho niyan bago mo siya i-dismiss sa trabaho. Ganun. Kasi pag wala kang ebidensya, tatanggalin mo lang siya, possible ikaw pa rin ang babalikan dole. Kasi yun na nga, sabi, due process nga. If may, pwede tayo empleyado, okay? If may, pwede po tayo empleyado, okay? Medyo hindi klaro, ma'am. Paki-type ulit, ma'am. About sa bayad sa SSS, PhilHealth, etc., ma'am. Hati po ba yung business and owner and staff? Yung sir, yung regarding sa SSS, hindi po. Kasi yung sa SSS, sir, is meron kasing bracket, sir, para ma-check nyo sa sa online. Pwede nyong i-download yung SSS contribution table 2025. Makita nyo yung bracket doon kung magkano yung employer at saka employee share. Halimbawa, sa 5,000, kung hindi ako nagkakamali, 15% yung sa employer. Wait lang ha, 15% kasi sa 5,000 times 0.15. Okay, tama. 15% yung sa employer. Halimbawa, yung bracket yung sahod ni employee, 8,000. So, 8,000 times 0.15. Yung contribution ni employer, 1,200. So, magkano naman kay employees? Ang kay employees is, nasa na yun dito? 5,000 times actually 250 lang ang kang employee. Pwede nyo siyang i-check doon sa contribution table 2025. Pwede nyo yan i-google doon. And then yung PhilHealth is 50-50%. 500 ang monthly contribution, 250 kay employer, 250 kay employees. Ang Pag-ibig naman, 400 ang monthly, 200 kay employee, 200 kay employer. Okay? So, meron minsan naguguluhan sa mga employer and employee share. Sinasabi nila na, ma'am, di ba meron akong employer share? Sa akin ba yan mapupunta? Yung benefits na yan? No. Mapupunta yan lahat kay employee. Nag-share kayo kay employees. Ganon yan siya. Hindi yan siya mapupunta sa'yo. Kung gusto mo yung may benefits ka din, dapat magbabayad ka ng self-employed. So, pag may-ari, self-employed. Hindi ka pwede maging empleyado doon sa mismong tindahan mo. Except na lang kung totoong ikaw talaga at wala kang alalay dyan. Sa tingin nyo, kaya nyo ba yun? Yung mag-isa lang kayo kumbaga, kayo lang ang gagalaw sa business nyo. What if naabutan kayo, mayroon nga kayong isang empleyado, nyo pa rin, i-register nyo pa rin. Ma'am, what if, kadalasan ganito yung question, ma'am, what if, ma'am, walang tumatagal na empleyado, ma'am, kadalasan 1 month, 2 months, lalo na sa mga Gen Z ngayon, no, na-observe ko, yung mga ugali nila, pag nasabihan mo lang, aalis agad. Pagkabukas, wala na, nasabihan mo lang kung ano yung mali nila, ganon. Tapos, yung, kumbaga, sila pa yung galit, tapos hindi na magpapakita, ganon. Tapos nasa dole na, pinopost ka na sa social media, or parang ganon. So, ang gagawin mo is, kahit 1 month pa siya sa establishment or naging employed, dapat kukuha ka talaga ng, kukunan mo talaga siya ng benefits. Tapos, pagdating next month, halimbawa, umalis siya by February, January, pumasok siya sa SSS PhilHealth Pag-ibig.
Pag February wala na siya, itanggal lang natin. Sabihan nyo lang si bookkeeper, ma'am, umalis na si ma'am, si Janet, ma'am, wala na, nag-awol na, ma'am. So, itanggal natin. As in, siya, hindi na siya employed doon. So, ganun. Lang naman, madali lang naman siya tanggalin. Ma'am, if may PWD po tayo, empleyado, okay lang ba yun? Okay lang na may PWD, pero applicable pa rin sila sa mga benefits. Actually, isa din yan sa question ko nung pumunta ako sa Dole, kasi sa laundry shop ko, meron akong PWD. Tapos sabi ko, automatic ba yan sila na may benefit sa SS PhilHealth Pag-ibig? Hindi daw. Kasi naga-income naman sila, may trabaho na sila. So, parang regular employee na din sila na magbabayad kayo ng SS PhilHealth and Pag-ibig sa kanila. Yung iba din, ma'am, ayaw niya, ma'am, kasi indigent daw siya, kasi under daw siya sa 4-piece, ma'am. Paano yan? Okay. Ang 4-piece kasi, sinasabi natin 4-piece, ibig sabihin, pantawid programa lang. Ibig sabihin, wala silang income. Meron silang income pero mga minimum lang. Like halimbawa, mga magsasaka, yung mga ganon, yung mga sweeper, mga ganon. So, sila dapat yung mga 4-piece. Pero ngayon, nagtatrabaho na siya, mandatory na. Kasi, pag magtatrabaho na yung isang tao, ibig sabihin, stable na yung income niya. So, ngayon, kailangan may benefits na siya. Okay? So, applicable pa rin siya sa mga SS PhilHealth Pag-ibig. Ma'am, if Chene to nuevo empleyado, need ba dayon sa kanila? Yes, I suggest is, before to kanila man hire, sakaya to kanila dayon SS PhilHealth and Pag-ibig. Not po sa trabaho di bookkeeper para sa kadila SS PhilHealth and Pag-ibig, kundi di ba Chenetan tapo ni ustedes hiring, halimbawa hiring sales lady, requirements, please submit SS PhilHealth Pag-ibig, yun na, ilagay nyo doon para kung mag-work sila sa inyo, kung halimbawa restaurant naman, health card naman yung isa sa requirements doon. Para kung mag-work sila sa inyo, hindi na kayo, ma'am, may pa STLSS PhilHealth Pag-ibig number, kilaya si ma'am. Na, pwede man kami. Pero el question, pwede ba si kami man accommodate dayon? Kasi priority kami, employer. Hindi kami priority, employee. So, I suggest, andaya lang sila na SS PhilHealth Pag-ibig, saka sila number. Para si man employed ya sila, maskin on the man work, anda sila KCC, anda sila on the trabaho, nisisita pa rin siya. That's why, man-encourage kanila na sa kagat sila SS PhilHealth Pag-ibig number. Ma'am, ilang percent po share ng employee regarding sa contribution sa SSS membership? I-check nyo na lang, sir, sa contribution table 2025. I-google nyo po, andun po yung bracket na, or pwede ko naman po i-scan, tapos i-send ko na lang po sa inyo. Maybe Monday, i-scan ko yung contribution, tapos i-send ko po. Yun. And then, regarding naman sa Dole, by March siguro, din yan sila, nag-inspect din yan sila sa mga tindahan. Ang ginagawa ng mga Dole, kasi isa ako sa vice chair sa Department of Labor and Employment. Under ako sa restaurant. So, isa ako sa chairperson doon. So, that's why alam ko din yung mga patakaran sa Dole. Pati isa pa, nag-handle ako ng Dole since nag-start ako ng bookkeeping. So, marami na yan akong na-experience na halimbawa, kulang yung pinapasahod nila. Ako talaga yung representative nasa harap na nagbibigay ng envelope. Halimbawa, ako, empleyado ako, sahod sa minimum wage is halimbawa lang 420, ngayon 250 lang bala binigay ni employer, nagreklamo yung isang empleyado doon sa Dole. Ako mismo yung representative doon sa harap, nagbibigay ng envelope, pinicturan, pinapirma si empleyado na natanggap na niya yung kulang. Ganun. So, kaya marami na akong experience regarding Dole. So, ngayon, mag-i-inspect yan sila sa tindahan. Magtatanong yan sila agad sa isang empleyado. Sabihin niya nila, pwede man interview anay kung tigo on trato, ang sinasing. So, kapar, andayase. Kwanto ditis wahod aki kung Ma'am Janet? Abla si Ann, 350 ma'am. Example lang, 350 ma'am. Ansina, el minimum ara 426 yaman, porque to 350. Manote sila. Diyan to an SS PhilHealth Pag-ibig. Nuway. Ansina, hindi man ka naman tapaga aki. Na manote yata man sila.
Kusa tadali benefits si Janet contigo. Nuway man, hindi man leta dali aros, hindi man leta dali ansina, hindi na nuway man. Na, aras bolbeya si Dole. Kaya, bolbeya si Dole. Tapos, receive, imbes, contigo karta, ma'am, Janet to violation, este. Ase to sa 10 days, ma'am, to comply. So, halimbawa, uno del violation alya is wala akong SS PhilHealth Pag-ibig na binabayaran sa staff ko. Puntayan agad ako sa SS PhilHealth Pag-ibig para i-register. Tapos, babayaran ko yung empleyado na naabutan ng dole doon. Second, yung sahod 350 lang binigay ko, which is 426. Magbayaran ko kung magkano yung kulang doon sa harap ng dole mismo sa opisina nila, pipicturean nila kami, tapos magre-receive yan doon si employees. Ma'am, ganito ma'am, matigas yung ulo ni empleyado ma'am, nung isang araw ma'am, late, pinagsabihan ko na siya, ganun ma'am, same pa rin ma'am, verbal lang, pinagsabihan, ngayon ma'am, sakit na ulo ko sa kanya ma'am, gusto ko na siya tanggalin, pwede ba ma'am tanggalin ko siya agad? Hindi, dapat binigyan mo siya ng warning memo. Ganun. Tapos, pag same pa rin, bigyan mo siya ulit ng 15 days or 1 week para i-suspended siya without pay. Ngayon, matigas pa rin ang ulo. So, after 3 warning, pwede na dismissal. Without pay na siya. So, wala ka nang babayaran sa kanya. Pero kung automatic, tinanggal mo siya, magreklamo siya sa dole, ikaw pa rin ang babalikan ni dole. So ngayon, itong mga establishment kailangan din is naka-register din yan sa dole. Actually, yung mga kliyente ko, hindi pa 100% na lahat naka-register sa dole. Kasi si dole kasi hindi naman siya kagaya talaga kay BIR na pag pupunta sila, magpe-penalty, ganon. Si dole, lang, kumbaga, ma'am, kailangan mag-register ka muna sa dole, ma'am. I-register mo yung business mo, ma'am. Pagbalik namin, ma'am, after 10 days, ma'am, kung hindi pa to na-comply, ma'am, 50,000 na ang penalty. So, may mga penalty pa rin. Pero magbibigay sila ng days to comply. So, kung may mga mangyari na ganon, inform nyo agad si bookkeeper. That's why, advantage talaga kung may bookkeeper. So, hindi lang sabihin na, may mga kliyente kasi pag ay ma'am, pwede naman siguro walang bookkeeper. Sige, subukan nyo. Kung wala kayong bookkeeper, tingnan natin kung kaya nyo. Okay lang, as long as kaya nyo po. Ma'am, regarding sa sahod for dole, paano po kung above minimum yung offer? Tapos may lumabas na memo, salary hike. So yung above minimum ko, naging below minimum siya. Sabi after 6 months pa, bago itataas ko. Okay lang po ba yun? Okay. Halimbawa, yung sahod natin minimum ngayon, sample lang, 426. Ngayon, yung binigay mo sa akin sahod, 500 na. Above minimum na siya. So, pagdating ng July, sample lang, may wage, increase. Naging 550 na. So, ngayon, below minimum na naman ako kasi 500 lang. Ang gagawin mo, i-increase mo ako. Pero, hindi mandatory na i-increase mo ako to 700. Ang i-increase mo sa akin, kung magkano lang yung minimum, yun lang habulin mo. Depende na lang kung mabait na management ka, na owner ka. Kung kaya mo 700 siya, okay na yun. Pero, bawal ka nang bababa doon. Halimbawa na 700 na yung isang empleyado, bawal na ibaba yung sahod. Hindi na siya pwedeng mag below 700. Kahit pa yung minimum na 550, tapos ginawa mo siyang from 700, ginawa mo siyang 600, hindi na pwede. That's why yung ibang employer, ang ginagawa nila is, ginagawa nila, instead na binibigyan nila ng basic salary, ginagawa nila nasa allowance. Kasi, ang allowance kasi not naman talaga siya mandatory, ang allowance. And then, ang allowance, pwede mo pang tanggalin as long as gusto mo. Halimbawa, yung sahod is 10,000 monthly. Pwede mo siyang dagdagan ng allowance 2,000 para maging 12,000. Ngayon, pangit na yung yung performance niya by next month, pwede mo yan siya tanggalin. Pero, wala kang violation. Kasi, nasa minimum pa rin siya. Ganon. So, ngayon po, ma'am, magkano po ba ang minimum? Kung hindi ako nagkakamali, 426.
kung ang empleyado mo is nasa 10 below. Ganon. Pag above naman, wait lang ha. Kasi may increase bago kasi may increase kasi. May increase kasi bago lang. So, wait lang ha. Actually, pwede nyo siyang i-search sa Google. Hindi ko na kasi ma-absorb lahat yung mga wait lang ha. I-type natin minimum wage Zamboanga City. Oh, okay. Oh, mag-reflect siya. Oh, nandito. Effective January 1, 2026, the daily minimum wage in Zamboanga City is 439 for non-agricultural workers. 426 for agricultural workers. Okay? So, kung ang business mo ay 10 workers above. So, yung sahod dapat 439 yung sahod. Pag below 426, halimbawa 9 lang, 8 lang, 5 lang, 426. Pero pwede ka magsahod sa kanila ng 450. Halimbawa, by next, may increase na 455, tataasan mo ng 455. Hindi mo na sila pwedeng ibaba. Ganon. 439. Thank you, sir, sa pag-comment. Tama po, 439 pag above 10. Pag below, 426. Yun. So, marami bang natutunan ngayon? Marami ba? Okay ba? Or basic lang? Or ano ba? Or ano yung pwede nyong i-comment? Yes, ma'am. Ma'am, if contractual, need pa benefits or commission basis. Dapat may may agreement kayo na contractual lang siya. Dapat may talaga, may kontrata talaga. Sa attorney yan. Pupunta tayo sa mga lawyer para gagawa sila ng contract between employer and employees. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thanks. Salamat. Ma'am Net, regarding payroll, since it is a family business po, and the staff is a family, instead of salary, allowance lang talaga ang binibigay namin. Will it matter ba sa dole? Yun na nga, sabi ko kanina, kahit pa kapatid mo yan, kasi minsan, hindi nga nagkaintindihan mismo sa pamilya, so dapat may payroll ka, dapat may payslip ka, dapat may DTR ka. Actually, pag pupunta si Dole sa inyo, i-check nila yung payroll, okay lang kung nasa notebook, pa as long as nag-sign yung employees na na-receive nila. Yung iba din, talaga, standard payroll talaga yung ginagawa nila. Tapos, pag pupunta sila sa establishment, ang isa hahanapin nila is yung medicine cabinet. Yung medicine cabinet, dapat meron kayong first aid kit doon. Meron kayong yung basic medicine like paracetamol, yung mga pang diarrhea, yung mga ganon. Yung mga basic lang. Tapos dapat may mga betadine kasi pag may nasugatan, automatic may first aid kit tayo doon. So, yun. Kung wala yun, magwa-warning lang naman sila. Tapos, i-comply mo yun. Actually, sa ibang establishment, sa ibang, lalo na mga restaurant, pa yan sila, nag-request pa yan sila ng feeding, tawag nun? Ng breastfeeding room, parang ganon. Kasi yung mga nanay daw, na sa mga baby nila, dapat may privacy. Ganon. Dekel. Ma'am Net, yun na nga, dapat may dapat may payroll, may payslip, kasi baka idodole ka ng kapatid mo or ng pamangkin mo,
at least may documented. Kasi gusto kasi lahat ng government is documented. Kahit pagalitan mo sila or ayaw or parang may mali sila, ayaw nila ng verbal. Kasi pag kahit pupunta ka sa DOLE, pag sabihan mo si DOLE na tinanggal ko yan kasi ilang beses na yan sinabihan ko na wag mag-late, wag mag ganon. Ang ginawa, same pa rin. Tinanggal ko na siya. Ngayon, may proof ka ba? Wala. Hindi written. Hindi naka-black and white. So, ibig sabihin, wala kang ano. So, ang babalik pa rin sa'yo. So, ang gagawin nila is illegal dismissal. Magbabayad ka. So, paano ba yung computation if magbabayad ka? Okay? Halimbawa, ako, 5 years na ako sa work. 5 years na ako nag-work. So, 5 years, yung sahod ko is monthly, example, 10,000. Divide 2. Divide mo yan siya sa 2. 5,000. I-times mo yan siya sa 5 years. Kung ilang years na na-serve sa trabaho yung isa sa company, yung isang employees, 25,000. Yung 25,000, babayaran mo yan. Kang employee. So, yun. Ma'am, okay lang po ba? Walang benefits pero may HMO? Ano ba yun, ma'am? Sample ng HMO, ma'am? Sorry, ma'am. Hindi ko po masyadong familiar HMO. Ma'am, sinuway na minimum wage el sweldo pero all-in benefits, tiene pa rin penalty. Actually, ma'am, tan-base gat sila na basic wage. Kasi, ma'am, hindi sila tan matter, ma'am, na halimbawa, di mo yung sweldo na un company, dali kumigo di mo yung empleyado, di mo yung employer is 350, pero libre yung kasa, libre yung arroz, libre pa yung komida, libre pa merienda, libre pa manada libre, si kunta-kunta yo, el dia de aquel, instead of 439 el minimum, yakeda ya mga 500, kay per causa manada libre, hindi kel sila maman, hindi kel sila hindi acceptable kanila ma'am di akel kusa tuy ka ba ko nila dali unless anda to ma'am na DOLE man apply to ma'am talya man ko nese chenese ma'am ko sa tuman apply alya na DOLE ma'am para ese ko sa tuya ka ba dali ko nila ma'am documented sina so chene tamen se DOLE kasi manada man se DOLE no chene na mga DOLE akal mga empleyado reklamato chene tamen DOLE akal mga training akal DOLE ma'am alya to man apply ko nila ma'am regarding na kosa tuya kabadala na dito yung empleyado so manada tamen sa documents ma'am para man present to kasi like akal di mi on the yo last time iyo kalyan apply na DOLE ma'am okay lang tansya bakano yo ha mix ya lang last chenical ma'am before pandemic yan apply yo kuankel di miyo kliyente ma'am restaurant so syempre sabi kita mga restaurant libre yan sila food alya el mga staff so pero tadale le sweldo na dito na disoy staff is ansi nakalo 400 example 450 el tadale le komida na disoy empleyado ara ma'am man apply to sa alya na DOLE el kosa to ya kabadale ko nila komida halimbawa ma'am in one day yan total to el dinner ma'am puna kita 120 kay chicken di ila dinner kabar chene pa rice anli pa rice ansina kabar merienda bread ansina yan total to kel 100 or puna lang kita 180 yan total to 60% lang alya ma'am amo lang to pwede man less kun empleyado el 40% di to pwede man less so chene lang syempre le ma'am computation na kwanto lang to pwede mengwa na 450 example lang 450 di ila sweldo kabar di ila komida 180 kabar times kwanto lang al 60% alya 108 so 450 less 108 el dila sweldo ma'am takay pa rin 342 pero ano ya ma'am kumbaga legal ya el ko sa tuya ase na yan dedakto na dito yung empleyado akel kaya apply man to na DOLE ma'am yan apply man to na DOLE so okay ele ma'am so amokel and then ma'am if yung payroll not in the minimum since we stay in one house naman will it matter? Sabi ko nga na hindi salary basis siya kundi as allowance. Allowance is written in notebook
kung meron naman kayong ano ma'am, like mga agreement, kasi ma'am in ano talaga ma'am, basis talaga ni Dole ma'am is basic talaga ma'am. So yun na nga, sabi nyo allowance lang. Hindi na yan siya ma'am sabihin ni Dole, ay okay lang yan allowance kasi pamilya lang naman kayo, nasa bahay lang naman kayo lahat. Kumbaga ganon. Ang sa kanila kasi ma'am is magbe-base talaga sila sa basic. So pera na lang ma'am kung may mga agreement kayo ma'am. Ang tawag niyan ma'am is CBA ang tawag niyan, Collective Bargaining Agreement. Ganon. So, kumbaga, nag-bargain na lang kayo ma'am sa pinag-agreement nyo, yung pinag-agree nyo na oh, ganito na lang. Kumbaga ganon. So, dapat documented siya lahat. Pirmado yun lahat. Ganon. So, hopefully ma'am, kung kasi ayaw naman natin talaga na matrabaho siya, parang ganon. Hopefully, ano na lang ma'am, kumbaga, so hopefully na hindi talaga mag ano doon na hindi magreklamo si ano doon sa kay Dole. Ang problema lang ma'am kung si Dole ang pupunta kang employer mismo, mag ano siya, kukuha siya ng i-check niya saan yung payroll niyo ma'am, saan yung DTR niyo. So yung sasagutin niyo ma'am is pamilya lang naman kami dito ma'am, pero yun pa rin ibabalik ni Dole sa'yo. May kontrata kayo ma'am, or ganito, may agreement kayo ma'am na okay lang, allowance, ganon. Pero hindi sila magpe-penalty agad. Pa-comply na lang nila sa inyo kung ano yung kulang. Pero kung sa house lang naman yan ma'am, ang business nyo ma'am, sa house lang naman yan ma'am, parang malayo na yun siya sa ano ma'am, kumbaga malayo na siya sa ano ni Dole, ma-inspection. Kasi kadalasan may inspection ni Dole ma'am yung sa ano lang ma'am, yung sa mga visible lang talaga sa daan. Yun yung mga possible. So, si ma'am, todo libre man, support pa to aros. Yes ma'am, amugat si ma'am kadalasan ma'am na mga employer, taabla sila ansina, libre yale, ansina. Kabarliga na end of the day, ya reklama pa ko nele. Kabarliga alya na Dole, ya ablaya kita. Libre sa ele todo, tadali kami todo. Sa lawayon lang gayot, mga ansina. Hindi pa rin naman accept si Dole. Na kasi nuay to man apply, alya na. Talya magani ko nakal facility evaluation. Dapat si Chen ito mga libre kumida, mga aros, mga ansina, man-apply to facility evaluation, alya na RTWPB, Dole pa rin sa L. Ketal L working house del worker, ilan po ha? Ano daw po ma'am? Health Maintenance Organization ma'am. HNO. Pwede package for health services like free lab, free consultation, health provider del HMO. Siyan avail to package kanal HMO like MaxiCare, Medicard, PhilCare, SR sample del HMO. Pero ma'am, ano kasi ma'am, mandatory kat diaton ma'am, SS PhilHealth and Pag-ibig. STL ma'am, HMO ma'am, parang depende lang sa na employer ma'am, si Chena pala additional insurance totally ko ng disyo empleyado. So si ma'am HMO kasi ma'am L priority gayot, amogat kel SS PhilHealth and Pag-ibig gayot L priority. Kasi Chena tamen sa ansina ma'am like akel kaya makunese Chena tamen si ma'am akel mga kwanto mes lang trabaha, kung baka tiyan sila agreement, like halimbawa 3 months lang eleman work kumigo, pero tiyan kami agreement, instead sa kayo ko nila SSP Health Pag-ibig ma'am, tiyan sa kayo ko nila insurance like HMO, mga halimbawa anda na Red Cross kala Red Cross tiyan tamen kala sila mga insurance ang sina parang 50 peso lang to tapaga 1 year ya LD to you mga insurance makel parang sina ma'am. So, akel, tiene pa ba otro mga question or clarification or klaro lang ba ko sa yan discuss yan ano ba then dagdag baka nato knowledge or kosa ba sina. So, tiene ba kay sinumaya man ano yan kita man end yan kita LD aton webinar and then man picture anay kita. Working hours dapat 8 hours po al working hours.
And then dali kita 1 hour para break dahil di aton empleyado. Sina po. Tapos amo kel si halimbawa al dito yung empleyado no ito liga mga 10 exempted to na mga holiday pay. Pero tiyan yung mga employer kasi like halimbawa tamira man sila effort del mga empleyado di ila. So, mas kinuhay sila kan sa 10, tadali lang siyempre sila holiday pay, mga regular. Sina? So, okay. So, nuhay maya ba? Kay kabarman, ano kita? Pwede kita man picture? Pwede man open L mga camera? Okay lang? Okay lang po ba? Man open L mga camera, and then man picture kita. Bar okay lang Lego pwede yo pidi something feedback kay tal LD mio webinar con ustedes. Okay? Sel, pwede ka mag-picture, Sel? Yes po, ma'am. Ikaw na mag-iwan ha, Sel. 1, 2, 3, go, char. Okay, guys. Ready? 1, 2, 3. Smile po. Isa pa po. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay na po, ma'am. Todo ba, Sel? Ya pwede entra L14 na ayan picture 2? Ay, outro po, ma'am. Naka-off cam po sila, ma'am. Pero okay lang, pero na ya pwede entra. Ma'am, channel. Okay. Thank you so much. Na pa by question? Okay na? Klaro lang? Okay lang? Klaro lang? Thank you. Thank you. Okay, pwede na ta mag-leave. Bye-bye. Good night, everyone. God bless.